Alright mga kapatid, pag-usapan natin ulit yung usapang respeto, no, sa West Philippine Sea. Dahil ayon nga kay Senator Bato de la Rosa, nire-respeto naman daw tayo ng China. Diba? Pag-usapan ulit natin yan mga kapatid dahil dito sa videong to mula sa inquire.net ay napakarami na pala nating naipadalang diplomatic protest, no, sa China mula pa noong 2016. Pero kung talagang nirerespeto nila tayo mga tol, hindi sana nila gagawin yung ginagawa nila mula nung lumabas yung arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas magpahanggang ngayon, 9 years ago na mga tol, no? O magna 9 years na sa July kung di ako nagkakamali mga tol. Nasaan ang respeto doon? Diba? So ngayon, ito ang tatalakayin natin mga kapatid. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento at inyong sariling reaksyon sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. No, so bago natin to panoorin mga tol, no, balikan muna natin yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa mga tol. No, itong part na to. Tingnan nyo, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Meron bang naagaw? But they increased their Wala. militarization. Nirespeto tayo ng China. Yeah. Nirespeto tayo ng China. Nirespeto tayo ng China, sabing ganun. Nirespeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese militia doon sa ating mga isda sa West Philippine Sea noong panahon ni President Duterte? It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni Duterte? Less lang, to a Less less lang. degree. Pero hindi kagaya ngayon But na wala na talaga silang respeto. Yes. But they continued militarizing. They continued building the islands. And then, Whatever. Kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Panahon pa ni Pinoy, andyan na yan sila. Nagsimula na yan sila. So, whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli. Ating mga isda, hindi nila dinadrive away from doon sa West Philippine Sea. So, ang batayan ba ng pagbibigay ng respeto ng China sa ating bansa is yung hindi nila tayo binubuli o yung hindi nila pagkilala sa karapatan ng Pilipinas, no, doon sa soberanya ng Pilipinas, doon sa pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016, meron tayong arbitral ruling. Ano sa tingin ninyo? Alin doon? Kasi sabi ngayon, hindi tulad ngayon, hindi talaga tayo nare-respeto ng China. Noon pa naman mga tol, 2012, di ba, nagkaroon pa nga ng standoff dito sa may Bajo de Masinloc. Di ba? Nagkaroon ng standoff dyan, muntikan na magkabakbakan talaga ang militar natin mga tol, saka ang China. No? Buti na lang at hindi natuloy, di ba? Atras tayo, pero ang China umatras, bumalik at hindi na nila binitawan itong Bajo de Masinloc. At dahil nga doon sa kanilang ginawa, napilitan na tayong magsampa ng reklamo kaso doon sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration. And napanalunan nga natin yan mga tol by the year 2016, di ba? Napanalunan natin yan. Ngayon, eto, panoorin natin to mga tol. Dito natin makikita kung tayo ba ay nirerespeto ng China, no, o hindi. Kasi hindi sapat na sabihin mong nirerespeto tayo ng China kasi hindi tayo binubulas Ganun ba yun? Baka kasi kaya hindi tayo binubulas kasi wala tayong ginagawang aksyon para pigilin sila. Diba? Kasi sabi rito mga tol sa report, eto mula to sa Inquirer. Okay? Mula to sa Inquirer mga tol panoorin natin. Based on data from the Center for Strategic and International Studies and the Philippine Navy, China has already reclaimed 3,000 hectares inside and outside the exclusive economic zone of the Philippines as of 2024. Okay, so ito. Noong 2016, okay, China already reclaimed 1,300 hectares in the Spratlys. No, na-reclaim na nila mga tol. Gumawa na sila dyan ng mga artificial island nila. Artificial island, gumawa na sila dyan. 2016 yan, nasa 1,300 hectares. Lumipas ang taon, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
mga tol, 2022. Bilangin mo yung taon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 2022. So president dyan, si dating Pangulong Duterte. Siya yung Pangulo, mga tol. Ito yung sinasabi ni Senator Bato na nire-respeto tayo ng China. Okay? By the year 2024, 2023 to 2024, China already reclaimed 3,000 hectares within and out of the EEZ of the Philippines, mga tol. Kung nare-respeto tayo ng China, mga tol, hindi na sana lumaki to. Diba? Hindi na sana lumaki yan. Kasi alam nila at ipinapakita naman natin sa kanila na meron na tayong arbitral ruling na nagsasabing walang visa ang claim ng China dito sa exclusive economic zone natin, dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Ito ay sa Pilipinas. Sa atin yan. Sabing ganon ng 2016 arbitral ruling. Pero lumipas ang 6 na taon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. No? At batay nga dito sa data at sa pinapakita rito, ay nasa 3,000 hectares na ang na-reclaim nila within and out of the EEZ. Ibig sabihin sa loob at labas ng EEZ, combined 1,300 dati, 2016, ngayon ay 3,000. Na ibig sabihin, nagpatuloy sila, binaliwala nila yung ating claim, mga tol. Hindi nila tayo nirespeto. Kasi kung nirespeto nila tayo, igagalang din nila yon, mga tol. Igagalang nila yung claim nila. Diba? Ito, panoorin pa natin. Ituloy natin. Satellite images from Maxar show the development of some reefs in the Spratlys throughout the years. Ito sa loob ng EEZ natin to. Fiery Cross, or Cagutingan Reef, is now a 270-hectare island with a military airbase and a 3-kilometer military-grade runway and a seaport. Diba? Nagtayo na sila ng military base. Grabe, respeto, di ba? Subi, or Zamora Reef, now has a 395-hectare artificial island. While in Mischief, or Panganiban Reef, China created a 394-hectare artificial island. Ito dati, tingnan mo. 2004, ito pa yan. Ganyan pa lang yung itsura niya dati. 2004 overview of Mischief Reef or Panganiban Reef. Or Panganiban Reef. 2015, ayan na, nagsasagawa na sila. China created a 2022, eto na. 94-hectare artificial island. It has an air and naval base with a 3-kilometer military-grade runway. Based on data from the Department of Foreign Affairs, the government has filed 591 diplomatic protests against China since 2016. Ayan ayon sa data ng DFA o Department of Foreign Affairs, nakapagpasa na tayo ng 591 diplomatic protest versus China since 2016. Grabe, respeto talaga nila tayo, mga tol. But it seems that no amount of diplomacy is working to prevent China from its aggression in the South China Sea. But seems no amount of diplomatic protest, 'di ba, ang maaaring makapigil sa China sa kanilang aggression, no, dito sa West Philippine Sea. Asan ang respeto? 'Di ba, napakasimple lang, mga tol. Asan ang respeto? Na, 'di ba? Pwede ka magbigay ng reaction, pwede ka magbigay ng komento. Tulad nga no sinasabi rito ni Senator Bato, nire-respeto daw tayo ng China dahil hindi tayo binubuli. O baka kasi hindi tayo nagpapadala ng mga Navy natin doon para pigilan sila. O baka kasi hindi tayo nagpapadala ng mga Coast Guard kaya hindi sila nagwa-water cannon. O baka naman kasi merong agreement. Hindi natin alam, mga tol. 'Di ba? At sa isang video, mga kapatid, ni dating Pangulong Duterte, eto, panoorin natin to saglit. Panoorin natin to. Eto, mula sa Inquirer. Eto, lumang video na to. Siyempre, hindi naman siya presidente ngayon no? Panoorin lang natin to at siyempre, iwan ko na sa inyo to kung anong masasabi ninyo. Nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Nag-file sila ng kaso, tinutukoy niya doon yung dating administrasyon before him. Yung papel
Sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship. Ngayon, balikan natin yun Doon ulit tayo sa usapang respeto. Galing mismo kay dating Pangulong Duterte. Dito kasi natin makikita kung talagang nire-respeto tayo o hindi Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, kapag ginusto nila, wala yan. So meaning mga kapatid, balewala yung papel na yon, yung arbitral ruling na yon. Kahit na yon ay sinasabi na ng International Law Court of Arbitration, kung sino tigas, pag ginusto nilang hindi kilalanin, wala. So meaning, walang respeto. Kasi kung may respeto mga tol, di ba? Hindi na sa international law Sa Pilipinas lang. Okay. Pilipinas, nanalo kayo. 'Di ba? Nanalo kayo sa claim ninyo, sabi ng international law, sabi ng Court of Arbitration, nanalo kayo. We respect that. Sige, nire-respeto namin kayo. Alisin na namin lahat ng mga barko namin, panalo kayo. 'Yun ang respeto, 'di ba? Hindi yung hindi namin kayo bubuli. Hindi naman respeto 'yun 'di ba? Tuloy natin. nalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Kanya na rin mismo galing. Pinursu niya. Walang nangyari. Again, tatanungin natin, asan ang respeto? Nasan? Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Usapang bugo yun mga kapatid sabing gano'n ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko sinasabing baliwala sa kanya yung arbitral ruling. Sabi niya, usapang bugoy, mga tol. Ibig sabihin, kung sino mas matapang sa inyong dalawa, patigasan na lang, di ba? Ang ginawa nga ng China, mga tol, since then, nagpalakas sila ng puwersa. And sa ngayon, sila ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Anong katatakutan nila, mga tol? Di ba? Anong katatakutan nila? Di ba? Takot sila sa Court of Arbitration, napakalinaw na sinabi nila kailanman ay hindi nila i-recognize itong 2016 arbitral ruling na yan. Illegal daw yan, sabing ganun. Again, nasa ng respeto, di ba? So, ang kailangan nating gawin, mga kapatid, is gumawa ng paraan ang ating gobyerno, di ba? Sa abot ng ating makakaya na wag naman sana humantong doon sa gera o sa digmaan. Pero hindi natin pwedeng bitawan itong ating paggigiit, itong ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Kasi nga mga kapatid ay napakahalaga niyan para sa atin. Hindi lang para sa ating mga Pilipino ngayon na nabubuhay dito sa ating panahon, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Diba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.